Hawak nilang anak ko, Rex! Hindi mapigilan ni Calista na tumaas ang boses nang marinig ang sinabi ni Rex. Hindi siya nito gustong sumama sa pagsugod sa pinagtataguan ni Mr. Cheng. Dahil paiiralin niya ang emosyon at hindi magtatagumpay ang misyon. Kali, calm down, saway ni Caleb. Nasa tabi ni ito tinapik ang kanyang balikat upang pakalmahin. Sunod-sunod na napailing si Calista. Paano ko kakalma? Nasa bingit ng panganib ang buhay ng anak ko. Nasa hideout sila ngayon ng CSS sa Isla Talasina upang pagplanuhan ng pagsagip kina Vinson. Kasama niyang 3 bata pati na rin si Lucy upang gawing tagabantay. Samantalang naiwan sa syudad si Nator at Via. Kasama na rin ng kapatid niyang sina Jerome at Frederick na walang kaalam-alam sa nangyayari. Upang hindi mapahamak ang mga ito, ay nagtalaga siya ng mga bantay upang sikretong bantayan ng mga ito. Bukod pa sa bodyguard mismo ni Frederick at Jerome. Baka itong pagbalingan ni Mr. Cheng. Nakatanggap sila ng balita mula kay Vinson kagabi na natuklasan na ni Odelia at Mr. Cheng na bumalik ng alaala ni Vinson at ang batang kasama nito hindi si Ollie. Kaya naman walang awa si Odelia na saktan nito para takutin si Vinson na huwag tumakas. Mabuti na lang at mayroong tracker na nakakabit sa katawan ni Vinson. Bagamat nakumpiska ng mga to ang satellite radio niya, ay natukoy pa rin ni Rex ang pinagtataguan ng mga ito. Nasa isang malayong isla ng Pilipinas ang lugar na pinagtataguan ni Mr. Cheng at mahirap itong pasukin dahil sa mahigpit na seguridad. Ang layo ng katabing isla ay halos ilang kilometro at makakalapit lamang sila sa pamamagitan ng pagsisid sa dagat. Pero yun ay imposible pa rin dahil may pader sa ilalim ng dagat na nakapalibot sa isla at wala silang mapagtataguan kapag mahagip sila ng ilaw mula sa lighthouse na pumapaikot-ikot sa buong isla. We are going to save them, Kali. Si Hervey Larson ang sumagot kay Calista. Tumayo ito mula sa upuan na kinuupuan, katabi ng asawa at lumapit sa pabilog na mesa kung saan nakalatag ang mapa ng isla na pinagtataguan ni Mr. Cheng. Caleb obtained this map and beside it was the blueprint of the whole island and the mansion within it. How are we going in kung pati sa ilalim ng tubig ay bantay sarado? Diego asked while fiddling with his phone, busy chatting with his wife. There is a boat going to the island every Wednesday at 3 p.m. for the island supply. We can use that opportunity to sneak inside. Caleb suggested. Bilang taga-supply ng impormasyon ay marami ring idea na naibibigay si Caleb. That's possible. Phoenix commented, but how can all of us fit into that small boat? At sigurado ka ba na hindi mapapansin ng mga bantay ng isla? Umiling si Diego na ngayon ay nasa tabi na ni Rex. We can only let someone in and open the gate for us. May gate sa ilalim ng dagat dahil doon dumadaan ang submarine ni Mr. Cheng. If only we could hack and open it, all of us could go underwater. Natahimik ang lahat sa sinabi ni Diego. Bigla namang tumayo si Calista. I can go in. Akong sasama sa maghahatid sa supply sa isla. I can sneak in to hack their system. The room fell quiet with only heavy breathing echoing. Ilang segundong lumipas bago nagsalita si Rex. It's dangerous, Kali. Maring umiling si Calista. Para sa aking magama at sa aking inay walang panganib na hindi ko susuungin. Seryosong mukhang sagot niya. Walang bakas na kahit na anong takot sa mukha niya habang nakatitig sa projector kung saan nakikita nila ang structure ng mansyon ni Mr. Cheng. See, remember that you still had another one to save. Calista gritted her teeth. Tama si Rex, nito lang niya laman na nagkaroon pala ng anak si Mr. Cheng sa kanyang ina. At ang batang yun ay may sariling isip para pumili kung kanino gustong sumama. Ang isa pang nalaman ni Calista ay ang nanay ng batang tinulungan niya noon ay ang kanyang ina pala. She was already near her mother, but the chance was wasted dahil hindi niya nalaman ng taong tinulungan niya pala noon ay ang kanyang ina. If she chooses to be with her father, I cannot do anything about it. I only save the family I know. Malamig na sagot niya. Kung may kailangan mang isakripisyo, hindi pa rin niya isasakripisyo ang taong mahalaga sa kanya. See, I agree with you going in, but you have to be careful. May naghihintay sa pagbabalik mo, okay? Wala na silang magagawa dahil bukod kay Rex ay si Calista ang maasahan nila sa loob para i-hack ang system sa mansyon ni Mr. Cheng. I'll be the eye above. The island next to Mr. Tice can reach the range of the island.
Ang kanina pang tahimik na si Lance ay biglang umimik. Ramdam ni Calista na hindi to masaya simula pa kaninang pumasok to sa meeting room. Pero naiintindihan niya ito. He has a beef with Vinson. At saka lang nalaman ni Calista na dati palang miyembro ng CSS si Vinson. Pero dahil hindi sinabi sa kanyang dahilan kung bakit na biglang nawala sa grupo, ay hindi na nagtanong si Calista. Pero nagpapasalamat pa rin siya kay Lance dahil pumayag ito na tumulong sa kanila. Tinanguan niya ito. Thanks. Pumalakpak si Rex. Alright, listen folks. This mission will be called Abolish. Now let's begin the briefing. Pumaikot ang lahat sa malaking mesa bukod kay Lance na nakikinig sa isang tabi. Diego, Hervey and Caleb will be the team leaders, while Rex will stay with Lance to give them directions after Calista gave him the system control. Elton, aka Phoenix, will be with Hervey. Ito ang eksperto sa bomba at paborito nitong magpasabog. Kaya itong forwarding team kasamang asawa ni Hervey na si Paisley, Tyler and Austin will be their support above. Parehong magagaling na fighter jet pilot ang dalawa. Samantalang si Xavier at Marks ay kasama ni Diego sa Team Bravo. They will be the backup team after Hervey's team enters. The perimeter, after the team composition, they discussed how to enter the private island secretly. 2 oras ang inabot nila bago naging finalize ang plano. Remember folks, as much as we can, casualties are unavoidable. But let's prevent that from happening. Let's bring the bacon safe and sound. Understood? Yes. Stop. Stay where you are. Humito ng driver ng malaking bangka na nagkakarga ng mga supplies sa tapat ng daungan na biglang nagsalita ang 2 gwardiya na nagbabantay doon. Hindi siya kumilos dahil tinutukan siya ng mga tonang baril. Imbis na 3:00 ng hapon ay 11:00 ng gabi na nakarating ang bangka dahil sa paglaki ng alon at delikadong pumalaot. Kaya siguro hindi siya nakilanlan ng bantay dahil medyo may kadiliman ng paligid. Anong dala mo? Kahit natatakot ay nanginginig na sumagot ang driver ng bangka sa isa-isang binuksan ng wooden crates at hiniyaan mga bantay na ekspeksyonin yun habang siya'y nakatayo na sa pantalan. Iba-ibang laman ng bawat kahon. Merong bigas, delata, gulay at frozen meat bukod pa sa mga sariwang karne na nakalagay sa icebox. Anong laman ito? Bakit ang laki? Bahagyang natigilan ng driver na makitang itinurong partikular na kahon. Yun ang pinakamalaki sa lahat na mitangkad ng 1 metro at lawak na 1 metro. Boss, baka pwedeng hindi niya na yan buksan. Dahil sa sinabi niya mas lalo lang ginusto ng 2 bantay na buksan ng kahon. Kaya naman walang nagawang driver ng bangka, kundi ang magpaubaya. Nagawa na niyang bilin sa kanya, nadala niya ng bagahe sa isla. At wala na siyang pakialam kung makakapasok ito o hindi. Agad naman nagsilapitan ng iba pang bantay sa daungan. Saka isa-isang ibinabang mga wooden crates pati ng pinakamalaking kahon. Nang maiakyat yon sa sementadong daungan, ay kaagad na binuksan ang kahon upang suriin kung anong laman. Nang buksan yun at makita na sako-sakong cocaine ang nasa loob ay malaking ngising kumawala sa mukha ng bantay at kaagad ibinalik ang takip ng kahon. Saka nito inutusan ng iba pang bantay na ipasok sa loob ang mga kahon. Pero ang pinakamalaking kahon ay pinadiretso nito sa bodega. Samantalang pigil ni Calista ang hininga habang nakabaluktot ang buong katawan sa loob ng malaking kahon. Pauga-ugang katawan niya dahil sa pagtulak ng pushcart. Kaya mahigpit siyang napapakapit upang hindi mabugbog ang katawan niya sa pagbangga sa 4 na sulok ng kahon. Ang malaking kahon na kinalalagyan niya ay ang kahon kung saan nakalagay ang mga cocaine. May plywood na nakalagay sa gitna kaya may naiwang espasyo sa ibabang bahagi at doon siya nagtatago. Itong idea na naisip niya upang makapasok sa isla. Nang maramdaman niyang huminto ang pushcart ay tahimik siyang nakaramdam. Madilim sa loob na pinasukan niya at ang ilaw ay nagmumula lamang sa labas dahil sa nakabukas na pinto. May maliit na butas ang kahon at yun ang ginamit niya upang magmanman sa paligid. Iwan mo na yan dyan at tatawagin ko si Mr. Cheng para inspeksyonin ang bagahe. Muling nakiramdam si Calista sa paligid at nang lumabas ang 2 lalaking nagtutulak ng pushcart at nagsarang pintuan ay kagad niyang sinamantalang kadiliman ng paligid at tinulak ang gilid ng kahon kung saan ay may pintuan. Muli niya yung sinara na makalabas saka mabilis na inikot ang paningin. There was a red dot in the upper left corner of the room, indicating that there was a CCTV camera inside. Gamit ang night vision sunglasses na may scanner ay kagad niyang iniscan saka pinindot ang suot na earpiece upang kontakin si Rex sa labas. Charlie, this is Gold. I'm in. Habang nagsasalita ay pinindot niyang gilid ng suot na sunglasses.
Dahil nakuha na niya ng system ng CCTV at pinasa yan kay Rex. This is the eye inside the storeroom. Upang di makita ng CCTV camera, ay tinago niyang katawan sa likod ng kahon habang hinihintay ang go signal ni Rex. Kung nahak na nito ang CCTV, ininda niyang pananakit ng katawan dahil sa matagal na pagbaluktot sa loob. Kali, it's done. You can proceed. The control room is on the first floor and the east wing of the villa. Team Alpha and Team Bravo, be ready. Copy that, Charlie. Sabay na sagot ni na Hervey, Diego at Caleb. Cuckoo, are you in position? Rex asked again, referring to Lance, their sniper, who was now sprawling above the tree of the nearby island. Ready and in position, Charlie. Then proceed, Kali. Nakasuot ng itim na fitting trousers si Calista at itim din na bota. Itim rin ang suot niyang long sleeves na fitted sa katawan at may suot siyang bonnet. Kaya sa kadiliman ng gabi walang makakakita sa kanya. Mabuti na lang at sa tapat ng ceiling vents ang kahon kaya mabilis niyang inakyat ang kisame at tinanggal ang vent grills sa kakagad na pumasok sa loob. Habang binabalik niyang takip ay may naulinagan siyang boses sa labas kasunod nun. Ang pagbukas ng pinto at ang pagbaha ng liwanag sa paligid. Napigil ni Calista ang hininga at sinilip sa grills kung sinong pumasok. She gritted her teeth when she saw Odelia and Mr. Cheng. Smiled widely while checking the drugs. Hinayaan niya magamat dahan-dahan sa kapuno ng pag-iingat na gumapang sa loob ng vent. Narinig niya sa suot ni earpiece ang biruan ng mga kasamahan niya na naghihintay sa labas ng isla. Pero hindi pinansin niyang mga to. Bago siya pumunta dito ay memorado na niyang blueprint ng villa. Kaya alam niya na kung saan siya patutungo. Nang makarating sa tapat ng control room ay muling sinilip na muna niya ang tao sa baba gamit ang malilit na pinhole camerang naka-attach sa kanyang phone. Na makitang nag-iisang bantay na nandoon ay kaganyang hinugot pabalik ang pinhole camera. Saka tinagot na ingat-inangat ang vent cover saka dahan-dahang bumaba. Nakatuon ang pansin ng inaantok ng bantay sa screen ng computer kaya hindi siya nito napansin. Na unti-unting bumababa, Calista safely landed with a soft thud on the floor. The guard turned around and discovered her presence. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Calista at binaril ito sa leeg ng baril na may nakalagay na silencer. Dugo ang lumagapak sa sahigang katawan ng lalaking bantay at sinipato ni Calista patungo sa isang tabi sa kakagat na upupo sa harap ng computer. Kinuha niya ang dalang USB sa kasinaksak sa USB port sa kahinakang system ng mga to. Rex, do you copy? The system is compromised. You can control their eyes now. While habang nagsasalita ay muli siyang tumayo at pumunta sa isang sulok kung saan nakadisplay ang controls ng gate sa ilalim ng tubig. Hindi lang yun, pati alarm ng buong bahay pinakialaman niya rin at enough. The gate is open. You can dive your way in. I will be waiting for you. Nakangising saad niya saka muling mupo sa upuan at pinatong magkabilang paa sa mesa. Habang nakatingin sa camera, hinanap ng mata niyang asawa at ang anak pero unang nakita niya sina Odelia at Mr. Cheng na nasa loob pa rin ng bodega. Nakita niyang kanyang anak na nag-iisa sa kwarto at nakahiga. Pero nadurog ang puso ni Calista na makitang puno ng pasang mukha nito at nakatali pang paa sa kama. Mahigpit niyang naikuyom ang kamao. You're a piece of shit, Mr. Cheng. How dare you to hurt my son? Mababang malamig na boses niya habang naningikit ang mga matang nakatingin sa kaharap na screen. Hindi lang pa siya sa mukhang makukuha mo sa akin. Kali, Team Alpha and Team Bravo had entered the perimeter. Informa ni Rex kay Calista. Natauhan naman siya sa pagkakatunganga sa harap ng computer. Isang oras na siyang nagbabantay sa harap ng monitor screen habang naghihintay na makapasok ang kasama niya ng mahagip ng mata niya si Vincent. Ay nasa basement at tinutorture ng tauhan ni Mr. Cheng. Hindi na naman niya mapigilan ang galit at mariin ikuyom ang kamao. Gusto niya nang sugurin ng mga to pero hindi pwede hanggat walang malinaw na status ng kanyang backup. Kali, muling tanong ni Rex. Ang mga kasama niya ay sinisid ang pinanggalingang isla ng halos isang oras hanggang makapasok to sa area ng isla ni Mr. Cheng. Mula sa binuksan niyang gate sa ilalim ng dagat, kahit na nakapasok na mga to, hindi pa rin basta-bastang makakatapak sa isla. Dahil sa mga watchtower na nakapalibot na halos 500 metro lang ang agwat sa isa't isa. I heard you. All teams proceed to the back of the island. Mabatong baybayin doon, kaya may pwede kayong mapagtaguan. But I need Lance to take care of those towers first. Copy. Matipid pero seryosong boses na sagot ni Lance. Hindi alam ni Calista kung sinong kasama nitong spotter. Pero ibinigay pa rin niya ang lokasyon ng bawat watchtower na nakikita niya sa likod ng isla. And after Lance took care of the 3 guards guarding each 3 towers, the rest of the team finally entered. It's all on you, Rex. Saka lang tumayo si Calista at may ingat na lumabas ng control room.
Sa loob ng 1 oras siya sa harap ng computer na sa ulado niya na ang rotasyon ng mga gwardya sa loob ng villa at ang kwarto kung nasaan ang anak niya pati na rin ang kanyang ina. Copy C. Be careful. There's an enemy coming your way. Eta in 3 minutes. Rinig na rinig ni Kalistang mabibilis sa pagtipa ni Rex sa keyboard ng laptop nito. Sa kabilang linya pati na rin ang mahinang pag-usap ng mga kasama niya pero hindi niya yun pinansin. Binuhos niyang atensyon sa papalapit na kalaban habang mahigpit na hawak ang baril. Nang makarating siya sa dulo ng koridor kung nasan malapit ng hagdan, patungo sa second floor ay kinasa niyang baril at kagad hinanda ang sarili. Status Rex. Tanong niya na ang tinutukoy ang 2 gwardyang papalapit. 2 meters. Agad na lumabas si Kalista sa pinagtataguan at magkasunod na pinaputukan ng baril ang 2. Upang hindi makakuha ng atensyon ang ginamit niyang baril ay ang kanyang dart gun na may nakalagay na pampatulog. Kagad na natumba ang 2 na kagad naman niyang nilapitan at hinilang katawan patungo sa likod ng hagdan upang itago kahit pa medyo groggy ang mga to at gustong manlaban. Saka siya nagpatuloy sa paglalakad patungo sa second floor kung nasaan ang kanyang anak. We enter the villa. Alpha team will proceed to the basement, while Caleb, the Phoenix, will plant the babies. Napangisi si Kalista nang marinig ang sinabi ni Diego at nilakihan ng mga hakbang. Habang lakad-takbong tinungo ang kwarto sa pinakadulo ng second floor. Kailangan niya magmadali dahil kapag naikabit na ni Phoenix ang bomba, sa palibot ng villa ay bilang na lang ang kanyang minuto nila. Nasa 2 palapag ang kanyang anak dahil nasa loob ng mga kasama niya, hindi niya siya nagabalang gamitin ng dart gun at binalik yun sa holster na nasa kanyang hita. At hinugot ang paboritong Beretta M9. Glad to hear that. Please take care of my husband. I will be joining you in a while. Agad niyang tinutukan ng 2 gwardya na walang kamalay-malay sa pagdating niya dahil natutulog ang mga to habang nakatayo. Hindi na siya nagdalawang isip na baril ng mga to ng baril na may nakalagay na silencer. Saka tinakbong 2 gwardya pa na nagbabantay sa harap ng pinakadulong pinto na kaagad tumugot ng baril at pinaputukan siya. And here comes the bacon, nakangising bulong niya. Sigurado siyang sa pagtunog ng baril ay malalaman na ni Mr. Chang na pinasok ang isla nito. Sinangga ni Kalistang kamay ng isang gwardya ng akmang hampasin siya nito ng baril saka sinipa sa tiyan. Ang isa pa sa kawalang pangingiaming binaril sa kaliwang mata. Sumabog ang dugo sa mukha nito pero kagad na yumuko sa Kalista. Upang iwasan yun at nalaban ng gwardyang natira at muli siyang sinuntok sa sikmura. At dahil hindi siya kagad nakaiwas ay nahagip siya sa tagiliran. You fucker! She twisted his arms that she was holding. Heavily stepped on his foot and he kicked his crotch. Napayuko sa sakit ang lalaki at kagad na nabitawan ng hawak na baril na kagad na sinipa ni Kalista. Palayo sa kabinaril to sa batok. Kung lalaban ka, magkaroon ka naman ng tapang. Hinagis niyang dugo ang katawan ng lalaki at kagad na sinipang nakasarang pinto habang mahigpit na hawak ang baril. Wala siyang nakitang tao sa loob pero nang biglang na may kumilos sa tagiliran niya. Upang hampasin siya ng mabigat na lampshade ay mabilis na umikot ang katawan ni Kalista at itinutok doon ang baril. Pero sinipa yun ng gwardyang babaeng nagbabantay kay Gordon sa loob kaya nabitawan niyang baril. Sa sulok ng kanyang mga matay nakita niyang anak na nanginginig sa sulok ng kama habang nakaposas pa rin ang mga paa. Mr. Cheng is in the basement, biglang imporma ni Rex. That's okay, we will trap him inside. Si Hervey ang sumagot. But Odelia's missing. Kung hindi siya pupunta sa anak mo, baka diretso siya sa 3rd floor. Kung nasa ng iyong ina. I will deal with that woman. Ani Kalista sinanggang paparating na kamao ng gwardyang babae. Mas malaki yung sa kanya at mas matangkad pero hindi siya nagpakita ng takot. Bagkus ay mas nag-enjoy pa siyang labanan to. Matapos mahawakan ng kamao nito, ay malakas nitong hinila sa katinod sa sikmura. Saka pinukpok ng baril sa batok pero parang robot ang babae na hindi nasasaktan. Mahigpit itong niyakap ang braso sa bewang niya. At saka malakas siyang tinulak sa pader. At saka sinabunutan. At saka inuntog niya ang ulo. Ah shit, napamura sa sakit si Kalista. Bahagyang umikot ang paningin niya kahit malakas niyang pinilig ang ulo. She then headbutt the woman's chin and using her right elbow hit her breast, which caused her to move an inch away from her. Sinamantala yun ni Kalista at hinugot ang punyal na nasa likod ng suot na bota. At bago yun ay sinaksak sa kalaban at malakas niyang sinigawan ng anak. Gordon baby, close your eyes. Pagkasabi nun ay tinarak niya sa tagiliran ng gwardyang punyal at tinugot sa kamuling tinarak at pinaikot yon sa loob na para bang susi na nakasuksok sa kandado. Umungol sa sakit ng gwardya pero hindi naririnig ni Kalista. Mabilis siyang umikot sabay sipa sa mukha nito nang matumbang malaking katawan nito sa sahig ay kagad niya itong kinubabawan at sinaksak sa leeg ng 2 beses upang siguraduhin na wala nitong buhay. You okay baby?
Nilapitan niya si Gordon matapos kunin ang susing nakakabit sa bewang ng gwardya. Pero hindi niya mayakap ang anak dahil alam niya na duguan ang katawan niya. Saka lang nagmulat ang umiiyak na si Gordon. Mommy! Nadurog ang puso ni Calista sa pasang nasa mukha ng anak pero wala na siyang panahon. Don't worry baby, Mommy is here, okay? Makakauwi ka na, kayo ng daddy mo. Tumango si Gordon at matapos niyang tanggalin ang posas ito sa sahigay kagad silang lumabas ng kwarto. Pero hindi pa man sila nakakalabas ay nag-aabang na sa pintuan si Odelia. Where do you think you are going, Calista? Sa tingin mo, makakaalis kayo dito ng anak mo? Nakangis na parang demonyong mukha nito tumigpit naman ang hawak niya sa kamay ng kanyang anak.